So ito na mga kapatid, nako po, talagang mag-iiyakan dito mga kababayan, ano? Mag-iiyakan talaga ang mga DD sa balitang ito. Kasi nga mga kapatid, ito ang sabi, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year. Mga DD no? Paano nyo ito ngayon na didipinsahan? Pinangalanan si Tatay Digong nyo, no? Bilang pinakakurap, no? Na personalidad ng taon. And itong balitang ito hindi po ito mga kababayan local news. Ito po ay galing po no sa ibang bansa, international news po ito mga kapatid. Sa madaling sabi, no, kasi yung mga daily shits, madaling magbintang yan, sasabihin na gumawa na naman kayo ng mga peking kwento para siraan si Tatay Digong namin. Pero ito mga kapatid, international news po ito. And maya-maya lang mga kababayan, ano, malalaman natin kung saan nga ba galing ang datos ng balitang ito. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH ka pala, nagbabalik para sa panibagong update. So ito na nga ang sabi dito mga kapatid sa balita. In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. Naku po, yun pala mga kababayan ang sinasabi ditong corruption na ginawa ni Tatay Digong. Kasi nga ba naman mga kapatid, kung babalikan natin yung taong 2017 mga kababayan, yun po yung mga time na talagang nagbi-base mode na si Tatay Digong natin mga kapatid. No, nagbigay na siya ng utos na isagawa niya na yung tukhang, 'di ba? Lahat ng mga adik, lahat ng mga tawag nito, gumagamit ng illegal na, alam mo 'yan, illegal na droga, ikulong nyo, no, hulihin nyo, 'di ba? Yun yung time mga kapatid na marami pong nasawi, no, dahil sa tukhang ni Tatay Digong. Diba? So dito mga kababayan, talagang umingay ang pangalan ni former President Duterte dahil nga mga kapatid, pinaniwala niya ang buong mundo na siya ay galit di umano mga kababayan sa ipinagbabawal na droga. Yan pala mga kapatid, malaman-laman natin, yung best friend pala niya na si Michael Yang ay isang big time Chinese lord. Di ba? Yan yung mga kababayan, hindi ko talaga makakalimutan yung mga kapatid, Galit na galit si Tatay Digong sa kwandi, galit na galit siya sa mga ipinagbabawal na gamot mga kapatid. Pero yung best friend niya mga kababayan na si Michael Yang ay isang big time lord. Di ba? Paano niya ipapaliwanag yan mga DD shits? Di ba? Yan, dyan pa lang debunk na kayo Hindi nyo kayang ipagtanggol si Tatay Digong nyo pagdating sa issue nga niya kay Michael Yang. Kasi di ba, paano mo masasabing galit ka, I hate drugs daw sabi ni Tatay Digong nyo mga kababayan, pero may best friend siya na economic advisor pa niya na isang big time lord. Sabi pa dito mga kababayan, according to the Organized Crime and Corruption Reporting Project or OCCRP, Persons of the Year awarding points out and recognize the people, particularly most politicians who did most wreak havoc. Ang lalim ng term mga kapatid, wreak havoc. Ibig sabihin, yung naghahasik ng lagim. Pag sinabi niya wreak havoc mga kababayan, naghahasik ng lagim, naghahasik ng kaguluhan. Ito yung ibig sabihin nito. Who did the most wreak havoc around the world through organized crime and corruption scheme. So yun na nga, si Tatay Digong mga kapatid ay nakilala noong 2017 bilang pinakakorap na leader na naghasik ng kaguluhan, naghasik ng matinding pinsala mga kababayan sa humanity. Sa tawag dito sa Pilipinas, naghasik ng matinding pinsala sa ating mga kababayang mga Pilipino dahil nga doon mga kapatid sa kanyang ipinatupad na tukhang na kung saan mga kababayan, imbis na yung mga yung mga gumagamit lang ng pinagbabawal na gamot yung kanilang target,
pati mga inosenteng mga Pilipino, mga kapatid, nadamay na dahil nga po, mga kababayan, sa ipinatupad din na reward system. Kumbaga, mga kapatid, wala nang pakialam ang mga pulis ng mga time na yon, no, kung sino yung kanilang masasagasaan, no, inosente man yan o convicted na or positive na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Basta ang sa kanila doon, mga kababayan, kumita po sila ng pera gamit, no, through the reward system na sinasabing inorganized ni Senator Bongo. 'Di ba? Yun kasi yun, mga kapatid, according nga sa statement ni Garma, 'di ba? Kaya daw dumami yung mga casualties ng tukhang ni Tatay Digong kasi maraming mga pulis ang umabuso sa kapangyarihan dahil, no, doon sa reward system na ginawa ni Senator Bongo, na kung saan bawat ulo ng mga kababayan meron kang 10,000. Tapos pag big time yung mahuli mo, no, pag big time yung mahuli mo, umaabot pa ng hanggang 1,000,000. Hindi fake news yan, no? Si Garma nagsabi niyan, mga kababayan, na siyang kanang kamay ni Tatay Digong noong kapanahunan na si Tatay Digong ninyo ang nakaupong presidente, 'di ba? So sabi pa dito, mga kapatid, ano, this started in 2012 where the OCCRP aimed to promote accountability, no, by putting corrupt people in the spotlight under political movements that contribute to crime and corruption cases. So yun pala, mga kapatid, itong organization na ito, mga babayan, ano, hindi ko sure kung organization talaga ang tawag sa kanila, no, pero nag-start itong ganitong movement nila, mga babayan, last 2012 pa, mga kapatid, no. At yun na nga, noong 2017 pinakilala nila or kinilala nila si former President Duterte as pinaka-corrupt, no, na personalidad or pinaka-corrupt na politician noong taong 2017. Dahil nga dito, mga kababayan, ano, sa kanyang pagsikat, no, dahil sa kanyang ipinatupad na tukhang dito sa Pilipinas, na kung saan libo-libo pong mga Pilipino, mga kapatid, ang pinaslaughter ni Tatay Digong. Alam niyo, mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng ialis yung accountability nito kay former President Duterte. Dahil kung walang tukhang, ito, ganito lang kasimple yan, kung walang tukhang, mga kababayan, walang casualties, 'di ba? Pero dahil, mga kapatid, nakita din ng mga pulis na itong si President Duterte, ito yung kanyang ito yung kanyang tawag nito, ugali, galit siya sa mga no? So dapat pamarisan natin si Tatay Digong pag nakakita tayo diyan ng kung ano-ano, no, na sa tingin natin positive, ganun din gawin natin kasi yung presidente natin may pagkakriminal din mag-isip, so dapat maging marahas din tayo, 'di ba? Siya yung naging modelo, mga kapatid, sa mga pulis, 'di ba? At lalo nang nagkaroon ng lakas ng loob ang mga pulis dahil doon nga sa kanyang sa kanyang tinatawag na tukhang or yung kanyang war on drugs, mga babayan. Doon, yun yung dahilan, mga kapatid, kung bakit ang mga pulis nagmalabis noong kapanahunan niya, no, sa kanilang mga kapangyarihan. Idagdag mo pa nga, mga kababayan, yung sinasabi nila na reward system, na kung saan, mga kapatid, yun talaga yung nag-boost, no, sa mga pulis na gumawa ng kasamaan, mga kapatid, dahil sa reward system na ginawa, no, ni Senator Bongo. Ito, mga kababayan, hindi ko po pinagbibintangan si Bongo. Hindi po tayo nagpapakalat dito ng fake news. Galing mismo kay Garma yan. So ngayon, kung si Bongo ma-offend dito, mga kapatid, dapat tirahin niya si Garma. Huwag yung mga vloggers ang singilin niya, 'di ba? Kasi, mga kapatid, tayo po ay gaya ko nga, bumabase lang tayo kung ano po yung naririnig natin, no, sa mga balita. Yun sabi ni Garma, nakaalyado ni Tatay Digong, na ikaw, no, Senator Bongo, ikaw ang pasimuno ng nasabing reward system. 'Di ba? So ngayon, yun din ang susundan namin. Dahil yun din naman talaga ang nakikita namin, no, na dahil sa reward system na yan, 'di ba? Dahil sa reward system na yan, nagkaroon ng kaisipan ng mga pulis na magmalabis, no, sa kanilang mga kapangyarihan para lang doon sa pera na kanilang makukuha dahil nga merong sinasabing price, no? Pag ikaw ay nakahuli, 'di ba, ng isang sinasabing gumagamit ng illegal na gamot, 'di ba? Ganun lang kasimple intindihin 'yon. So, mga kapatid, si Tatay Digong pala, uulitin ko, 2017, mga kababayan, nakuha po ni former President Duterte ang trono bilang pinaka-corrupt
no, na leader no sa buong mundo. Hanggang dito na lang. Adios.